ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Naga City bukas at may kipagpulong kay Mayor Leni Robredo para sa Oplan kontra baha. Malacanang binansagang Team Itim ang isinusulong na Sara Amy Tandem para sa 2028 election. Incumbent PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag itinalagang bagong NBI Director. Senator Erwin Tulfo walang balak tumakbo bilang Vice Presidente at katandem ni Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 election. DOTR Psych Chief sinibak sa pwesto dahil sa hindi pagpapadaan sa EDSA Basway ng ambulansyang may sakay na pasyenteng may stage 4 cancer. Bulkang Canlaon sa Negros Island muling pumutok kahapon. Metro News, 2 pulis Maynila na nag-viral matapos sarangan ng isang motorista sa Taft Avenue humingi ng tawad sa publiko. Sa ating balitang S&D, mga individual na nais maging bahagi ng Artemis 2 lunar mission, maaring magpadala ng kanilang pangalan sa NASA. Lifestyle News, bagong guidelines para sa visa application sa South Korea ng mga Pilipino inilabas ng Korea Visa Application Center. Sa ating music trivia naman, yung petsa na una sa Billboard Hot 100 Singles Chart sa ika-13 at ika-13 pagkakataon ng awitin na ito ni Whitney Houston. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, pusa itinalagang bagong station master ng isang istasyon ng tren sa Japan. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Makikipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa Naga City bukas February 21. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layon nitong inspeksyonin ang mga flood control projects sa Naga City sa ilalim ng Oplan kontra baha. Yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Samantala, nilinaw naman ni Castro na walang kinalaman sa politika ang pagsuot niya ng kulay pink na damit sa press briefing kahapon. Ang pahayag ay kasunod ng tanong kung may kaugnayan ba ito sa kumakalat na ulat na nililigawan ng administrasyon si Robredo para sa 2028 elections. Ayon kay Castro, wala pa sa agenda ng Pangulo at ng administrasyon ng pamumulitika o paghahanap ng mga kandidato para sa 2028 dahil mas nakatutukan niya ang pamalaan sa kasalukuyang mga programa at trabaho. Nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito
ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na Team Itim ang isinusulong na tambalan ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos para sa 2028 elections. Ayon kay Castro, dati nang naiuugnay ang bansag sa dalawa matapos ang endorsement video noong senatorial elections kung saan sinuportahan ni VP Sara si Senator Amy. Inihayag naman ng palasyo na wala pang opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa itinutulak na Sara-Amy tandem. Sila din po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po, wala pong maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Sa tanong naman kung ano ang posibleng motibo ni VP Sara sa maaga nitong pag-anunsyo sa presidential bid, sinabi ni Castro na ang vice-presidente mismo ang dapat tanungin. Hindi rin nagkomento ang palasyo sa umano'y Leni Risa tandem bilang katapat sa Sara-Amy. Inday Sara, tumigil ka na. Panawagan naman ng mga magsasaka kay Vice President Sara Duterte. Gina Mapes sa detalye. Yan ang maring tugon ng mga magsasaka sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na siya ay kakandidatong Pangulo sa 2028 presidential elections. Ayon sa kilos ng magbubukid ng Pilipinas o KMP, hindi na dapat tumuntong ang isa pang Duterte sa Malacanang. Naniniwala rin ang KMP na ang anunsyo ni VP Sara ay desperadong hakbang para pigilang umusad ang impeachment complaint laban sa kanya. Para sa KMP, malinaw na hindi dapat payagan ng taong bayan ang isa na namang Duterte na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Lalo na at hindi pa nila napapanagot ang pamilyang Duterte sa mahabang listahan ng kanilang kasalanan sa mga mamamayang Pilipino. Sa halip na mangarap na maluklok bilang Pangulo, sinabi ng KMP na dapat managot si VP Sara sa sinasabing mga nilustay na pondo sa Department of Education at sagutin ang taong bayan sa bawat sentimong pinagpaguran ng mga mamamayan. Ako si Gina Mapes ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mapes. 774 Balita Ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Melvin Matibag bilang bagong director ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, papalitan ni Matibag si Angelito Magno sa pamumuno ng ahensya. Si Matibag ay dating Cabinet Secretary at kilalang naging kaalyado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at kasalukuyang Secretary General ng PDP Laban. Wala pang ibinibigay na detalye ang palasyo kung kailan eksaktong manunungkulan si Matibag bilang pinuno ng NBI. Samantala, Malacanang nanindigang hindi kidnapping ang pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Chanel Salazar sa detalye. Muling iginiit ng Malacanang na nakaayon sa batas ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nakaangkla ang naging hakbang ng pamahalaan sa batas at kung ang isang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal, maaaring ipaubaya ng gobyerno roon ang pagdinig ng proseso. Dagdag pa ng palasyo, may umiiral na residual obligation ang Pilipinas mula sa panahong miyembro pa ito ng ICC. Kaya kahit hindi na kinikilala ng pamahalaan ang kasalukuyang jurisdiksyon ng korte, saklaw pa rin anya ang mga aligasyong nangyari noong miyembro pa ang bansa sa nasabing tribunal. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya. Pahayag ito ng palasyo matapos maglabas si Duterte ng waiver
na hindi siya dadalo sa confirmation hearing ng International Criminal Court kung saan nakasaad din na kinidnap lamang siya at ginamitan pa ng pondo ng bayan ang ginamit na private jet. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ni Senator Erwin Tulfo na wala siyang balak tumakbo sa 2028 elections at makipagtandem kay Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Senator Erwin, wala siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil ayaw ng kanilang pamilya ng gulo. Sinabi pa ni Senator Erwin na maging ang kanyang kapatid na si Senator Raffy ay mas gustong tumakbo muli sa pagka-senador. Lumutang ang ideya ng Leni Erwin tandem matapos ihayag ng isang political analyst na maaaring umano itong maging malakas na kombinasyon laban kay Vice President Sara Duterte na nagdeklara na ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Samantala, ikapitong anti-political dynasty bill inihain ng isang senador. Narito po ang report ni Conde Bata. Conde. Inihain ni Senator Loren Legarda ang ikapitong anti-political dynasty bill na nagbabawal sa sabay-sabay at sunod-sunod na panunungkulan ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Sa Senate Bill No. 1854, isinusulong ni Legarda na pagbawalan na kumandidato o humawak ng anumang elective office ang sinumang tatakbo kapag magbubunga ito ng political dynasty. Paiiralin ito hanggang second degree of consanguinity o affinity, lehitimo at hindi lehitimo at sa legally adopted. Batay sa new Civil Code of the Philippines, nasa second degree ang magulang at anak, asawa ng anak, kapatid, lolo, lola at apo. Nakasaad sa panukala na may kapangyarihan ng COMELEC na kansilahin ang certificate of candidacy ng isang kandidato na madedeterminang may political dynasty relationship. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Anti-political dynasty bill, target na maisama sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itali po ihatid ni Grace Mariano. Inihayag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reform, Chairman at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong na target maisama ang panukalang anti-political dynasty sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Kaya naman ayon kay Adjong, pagsisikapan nila na ito ay maisabatas bago ang Lenten break sa Marso para maipadala na sa Malacanang para sa pag-aproba ng Pangulo. Dini Adjong ang anti-political dynasty bill ay kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kaya ito ay kanilang minamadali. We're pressed with time because the President is part of LEDAC. It's actually the number one priority among the LEDAC priorities. So we're pressed with time. The leadership wants this measure to be done before the Lenten break because they wanted, the leadership wants the anti-political dynasty be part of the son of the President in July. Sinabi ito ni Adjong matapos ang public consultation kaugnay sa panukala na idinaos kahapon sa University of the Philippines sa Cebu City na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, sinibak sa tungkulin ng isang opisyal ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos nitong pahintuin sa EDSA busway ang isang ambulansyang may sakay na pasyente. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinapayagan ang lahat ng on-duty na ambulansya na dumaan sa EDSA busway. Nakasaad sa memorandum na inilabas ang DOTR na pinara umano ni SAIC Special Operations Group o SOG Head Rayson De La Torre ang ambulansyang may sakay na pasyenteng may stage 4 cancer na papunta sa appointment ito sa doktor noong Martes. Iginito man ni De La Torre na hindi naman emergency ang sitwasyon ng pasyenteng sakay ng ambulansya kaya hindi ito dapat payagang dumaan sa EDSA busway. Gayunman, nilinaw ni Lopez na anuman ang kondisyon ng pasyente basta't on duty ang ambulansya, pinahihintulutan itong dumaan sa busway. Dahil dito inalis si De La Torre sa kanyang pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, pumanaw rin noong araw na iyon ang pasyenteng sakay ng ambulansya. 774 Balita Ngayon.
6 na minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Naobserbahan kahapon ang muling pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa PVOX, moderately explosive eruption ang nangyari sa summit crater ng bulkan na tumagal ng 2 minuto. Nagbuga ang bulkan ng makapal na usok na umabot sa 2,000 metro ang taas mula sa bunganga nito bago ito tangayin ng hangin patungo timog kanluran. Naitala rin ang pyroclastic density currents sa southern at southwestern upper slope sa loob ng 1 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Nanatili sa alert level 2 naman ang Bulkang Kanlaon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone nito. Mga content creator, binalaan ng PNP sa pagpo-post ng mga hindi beripikadong impormasyon. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Angel Garcia. Angel. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang mga netizens, partikular na ang content creators, sa maging maingat sa pagpo-post ng content online at tiyaking beripikado ang mga impormasyon bago ito ibahagi sa social media. Babala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nanatiling mahigpit ang pamahalaan sa pagsugpo sa pagkalat ng fake news, partikular sa mga social media platform, at mananagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang nasabing babala ay kasunod ng pag-amin na isang vlogger na nag-post siya ng peke at hindi otorisadong medical record si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa online engagement. Ang naturang vlogger ay kasalukuyang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Nauna nang iniutos sa Nartates ang pagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang mga individual na nasa likod ng pagkalat ng peking medical bulletin ng Pangulo. Aniya, ang naturang gawain ay walang galang, hindi sensitibo at isang tahasang paglabag sa batas. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, humingi ng tawad sa publiko ang 2 pulis Maynila na sangkot sa viral video na nangharang sa isang motorista sa Taft Avenue sa Maynila gamit ang kanilang patrol vehicle. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan, umamin ng 2 patrolman na hindi totoong nasiraan ang kanilang patrol vehicle kaya ito nakaharang sa kalsada. Taliwasan na una nilang pahayag na nagkaroon ng mechanical trouble ang kanilang sasakyan. Sinabi ni Calinisan na labis siyang nadismaya sa 2 pulis, lalo na sa ginawa nitong pagsisinungaling sa gitna ng pagsisikap ng Philippine National Police o PNP na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis. Mapapanood sa nag-viral na video na nakaharang sa harapan ng isang sasakyan ang nagpapatrolyang police mobile ng Ermita Police Station kahit naka-green naman ang traffic lights. Nang magyelo na ito sa kalamang umandar ang police mobile. Maririnig din sa salaysay ng kumukuha na video na hinarang sila ng police mobile matapos sila itong businahan dahil nag-cut ito at muntik na silang mabangga. Una nang sinibak sa pwesto ang 2 pulis na sangkot sa insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 94 centavos. Nasa 68 pesos and 28 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 22 cents. Ang palitan ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi February 19, 9, 31, 40, 34, 42 at 43. Kung saan naabot sa 60,336,205 pesos and 73 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 38, 22, 41, 26, 13
at 21. Kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 16,668,379 pesos and 85 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, mga individual na nais maging bahagi ng Artemis 2 lunar mission, maaring magpadala ng kanilang pangalan sa NASA. May makakabalik pa ba ito, Darlene? Palista na tayo. Yung mga ayaw na sa Pilipinas, ha? Welcome dito. Detalye, hatid sa atin Rose May Miranda. May Valentine's fever ka pa ba at nanghihinayang na hindi nakapagbigay ng anumang regalo para sa iyong loved ones? Baka ito na ang pagkakataon para mapatunayan mo sa taong mahal mo na I love you to the moon and back dahil inaanyayahan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang publiko na ipadala ang kanilang mga pangalan para makasama sa journey sa paligid ng moon o buwan bilang bahagi ng paparating na Artemis 2 mission. Sa kanilang social media post noong araw ng mga puso, hinikayat ng Space Agency ang mga tao na mag-sign up para sa kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng official website ng NASA at isama ang kanilang mga pangalan sa flight. Ang mga isinumiting pangalan ay ilalagay sa isang SD card na lilipad sakay ng Orion spacecraft sa sandaling ilunsad na ang Artemis 2 ngayong taon. Ang Artemis 2 ang magiging unang crewed flight sa ilalim ng Artemis campaign ng NASA kung saan lilipad sa paligid ng buwan at pabalik sa Earth ang 4 na astronaut na sina Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Koch at Mission Specialist Jeremy Hansen ng Canadian Space Agency. Ang tinatayang 10 araw na misyon ay ilulunsad ng hindi lalampas sa Abril ngayong taon at lilipad ang Space Launch System o SLS rocket ng NASA mula sa Launch Complex 39 sa Kennedy Space Center. Mamarkahan nito ang unang pagkakataon na pagbiyahe ng mga tao sakay ng SLS rocket at Orion spacecraft. Manatiling may kaalaman sa gamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news, bagong guidelines para sa visa application sa South Korea ng mga Pilipino inilabas ng Korea Visa Application Center. Detalye po yahatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng Korea Visa Application Center o KVAC na magkakaroon ng ilang pagbabago para sa mga requirements sa visa application ng mga Pilipino simula ngayong araw. Ayon sa KVAC, layo ng mga pagbabagong ito na maging mas mabilis ang aplikasyon at makaengganyo ng mga turista na magpunta sa South Korea. Kabilang sa pagbabagong ito ay ang pagtanggal sa pagsusumite ng 3 buwang bank statement, habang para sa mga estudyanteng aplikante, ang kinakailangan sa patunay ng student status ay babaguhin sa alinman sa orihinal na school certificate o isang kopya ng student ID. Para naman sa multiple applicants, sinabi ng KVAC na ang common documents gaya ng invitation letter, family relationship documents at company-related documents ay dapat isumite sa isang kopya lamang at ilakip sa file ng representative applicant. Hindi na rin kailangan na magsumite ng explanation letter para sa employment-related documents kung walang nakasaad na landline number o kapag ito ay edisyon ng electronic signature. Hanggat may iba pang contact information gaya ng email address o cellphone number na may ibibigay, maaari nilang tanggapin ang dokumento. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, Hero of the Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong Music Trivia, ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 Singles Chart sa ika-13 pagkakataon ang awitin na ito ni Whitney Houston. Ano ang kantang ito? Alamin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, February 20, taong 1993, muling nanguna sa Billboard Hot 100 Singles Chart sa ika-13 linggo ang awiting I Will Always Love You ng American actress, film producer at singer na si Whitney Houston. Ang I Will Always Love You ay bahagi ng soundtrack album ng pelikulang The Bodyguard na pinagbidahan ni Whitney kasama si Kevin Costner. Ang track ay nanguna hindi lamang sa US kundi maging sa iba't ibang bansa
bansa. Nanalo rin ang I Will Always Love You sa Grammys noong 1994 bilang Record of the Year at Best Pop Vocal Performance Female. Isinulat at unang inirecord ng American singer-songwriter na si Dolly Parton ang nasabing kanta noong 1973 na nirelease noong 1974 at nag-number 1 rin sa country chart ng taon na yon. Naging inspirasyon ni Parton sa pagsulat ng I Will Always Love You ay noong panahong malungkot siya sa paghihiwalay nila ng kanyang musical partner, ang country singer na si Porter Wagoner. Noong 2020, napili ng Library of Congress ang I Will Always Love You upang ipreserba sa National Recording Registry, habang noong January 2022 naman, nang na-certified ito bilang Diamond ng Recording Industry Association of America o RIAA. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pusa itinalagang bagong station master ng isang istasyon ng tren sa Japan. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning, Darlene. Good morning, Albert, at sa lahat ng mga kanyusik natin. Ako, mukhang matutuwa dito si Congressman Barsaga. Oo, at yung iba pa mga cat lover. Kung meow-meow, mayroon palang meow ni Jerden. Opisyal na itinalaga bilang station master. Station master pala ng Kishi Station sa Wakayama Electric Railway Kashigawa Line sa Japan, ang 2-year-old na calico cat na si Yon Tama. 9. Ha? 9 years old. Ano sabi ko? 2. 2 plus 7. D9, na bakante ang posisyon ng station master na ang Kishi Station ng pumanaw ang pusang si Nitama noong November na nagsilbi sa relay sa loob ng halos 1 dekada. Pinangunahan ni Wakayama Electric Railway President Mitsunobu Koshima ang pagsusuot ng medalya kay Yantama bilang simbolo ng kanyang bagong tungkulin. Sa naturang selebrasyon, ipinakilala rin ng railway ang kuting na si Roko Tama na isa ring calico cat na isang station master candidate. Ayon sa pamunuan ng railway, ayan, tingnan nyo sa live natin, ang cute. Ang cute. Malaki ang papel ng mga cat station master sa kasaysayan ng naturang istasyon. Nagsisilbihan nila itong major tourist attraction na bumubuhay sa ekonomiya ng rural railway line na dati ay nanganganib ng magsara dahil sa kakaunti na lang ang bilang ng mga pasahero. Oo. Siyempre kung cat lover ka nga naman, gusto mong makita itong si Yon Tama, no? Diba? Makikita mo yung mga cute na mga pusa na nagiging station master. Kaya minsan, yung pag-aalaga rin ng mga pets, akala mo, yan lang yun, baka mamaya may talent yung pet mo, sumikat ka pa. Correct. Sige, ginagawang content na nga yung mga pets. Natuturuan naman sila at paramdam nyo lang na mahal nyo ang mga alaga ninyo. Saka minsan, di ba, doon sa mga pet lover talaga, iba yung pagmamahal nila doon sa mga alaga nila, no? Na minsan, hindi naiintindihan nung ibang mga hindi pet lover, no? So, yun nga, siguro, respetuhin lang natin kung ano yung hilig ng yung bawat ko isa. Nga dati, di ko maintindihan kung sino anak na sa amin, yung kanyang biik, ako Pag kumakain ng biik, tuwang-tuwa siya, no? Kahit madaming kainin, okay lang, no? Laki na ng biik ko, pag ako kukain noon Hay! Tirahan mo yung mga kapatid mo. Patanong ako kung sino ang anak sa amin ng biik Oo. Anyway, mga kanyon, sagyan natin balitang kakaibang araw na ito ko si Doc Justin. Ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Baka nakarelate ka rin doon, Dar. Oo, totoo. Parang Nag-alaga ba kayo dati ng mga biik? Hindi. May mga aso kaming alaga, no? Siyempre gano'n kapag mas iisipin, baka nakakain na ba yung aso? Tama. Ay, mas mahal nga ngayon yung mga yung mga dog food, cat food. Correct. Kahit yung pagpag-groom. Oo naman. Magkano lang yung pagpagupit sa atin, Kaya sa nga. tao. Tsaka diba minsan, bibilan mo pa talaga ng separate na pagkain yung aso kasi ayaw niyang kumain ng mga, yung mga luto ng
pagkain ng tao, di ba? Pero kahit paano natutuwa ako dahil at least yung mga Pilipino ay natututo na rin magmahal ng hayop. Correct. Kahit nagmamahal naman ng hayop. Sabi ko na doon na naman mauuwi eh. Ay, nako. Tumayimik, Albert. Oo Sige. nga. All right na. Okay na. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Ito muna, Albert, bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay muna natin ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Friday, ang ating pong bibigyan ng opinyon sa araw na ito. Hindi tulad ng nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon nasa kustodiya ng ICC. Dapat bang dinggin muna rito sa Korte ng Pilipinas ang sinasabing co-perpetrators o kasabot niya sa crimes against humanity? Kasi 'di ba ang ICC, Albert, naglabas ng listahan ng mga umano'y co-perpetrators o mga kasabwat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito po sa kanyang war on drugs. At ano po sa tingin ninyo? Dapat ba dito muna sa Pilipinas litisin ito pong mga sinasabing co-perpetrators o kasabat niya sa crimes against humanity? Correct. Bakit tayo tatanong natin yan, Darlene, mga kanyusik? Dahil yun yung naging punto noon eh. Oo, kay Pangulong meron naman Duterte. tayong well-functioning na mga korte. Bakit ipinaubaya doon na hindi man lang hinarap muna sa local court? Oo. So, yun yung magandang ngayon, comparison. Kung ito ba sila ay pwede rin isurrender ng gobyerno? Yes, ito yung pinangangambahan ngayon. Kasi nagsabi na ang Malacanang, 'di ba, na if ever, though hindi man tayo parte ng ICC, ng Rome Statute, if ever na humiling ang Interpol or ipadaan ng ICC sa Interpol ang warrant laban po dito sa mga co-perpetrators, tutugon daw po ang Actually, Malacanang. yun yung doon, Darlene, Yun yung requirement talaga ng ICC para makagalaw yung kooperasyon ng gobyerno. Correct. Kasi laging sasabihin ng ICC, meron kaming Article 127 na yung withdrawal ninyo sa Rome Statute ay hindi makakaapekto sa mga investigasyong naganap during the time na miyembro pa tayo. Ayun nga yung pinupunto dito yung mga naganap daw po na crimes against humanity noong panahon na miyembro pa ang Pilipinas Sige, ng pag-usapan natin Rome ito. Statute. Yun yung mga opinion, mga tawag dito, Darlene? Analyst, labas! Yes, oo. Mga legal experts. Correct, maraming nagre-react kasi dito, no? Na lalo na noong inaresto ng ICC sa pamamagitan ng Interpol. Ito pong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At ngayon naman, ito naman daw po yung listahan ng kanyang mga naging kasabwat. At medyo nabuhay ulit ngayon ang usapin ng former President Rodrigo Duterte dahil naglabas siya ng sulat, di ba? Na wini-waive yung kanyang karapatan na humarap, na mag-appear. Humihiling siya sa ICC na payagan siyang hindi dumalo personal or in video man doon sa kanyang pagdinig sa yung confirmation of charges. Confirmation of charges Kasi sabi hearing. niya, tanggap ko na rin naman ng aking, di ba? Parang yun yung doon, sabi niya, nagpalambot sa puso nila ng mga supporters ng dating Pangulo na tanggap ko na naman na dito na ako sa prison, no? So, respeto nyo na lang yun. Matanda na raw siya, pagod na raw siya. At ito pa yung yung isa pa sa sinabi niya na ayaw daw niyang humarap sa isang pagdinig na hindi na daw niya maaalala after ilang minuto. Diba? So yan, mga kanyusik. Yes, ang ating pong... Pumutok ulit itong issue na ito. Oo, kasi nga next week na yung confirmation of charges hearing Correct. Ito na mga kanyusik, muli ang ating pong katanungan. Di tulad po ng nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon nasa kustodiya ng ICC. Dapat bang dinggin muna rito sa Korte ng Pilipinas ang sinasabing co-perpetrators o kasabot niya sa crimes against humanity? Para po sa inyong mga opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, February 20, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. That time